Chapter 32. Marcus, anong problema? Mahinahon kong tanong. Mariing naglapat ang kanyang labi at yumigting ang kanyang panga na parang galit, ngunit kasabay nun ang pagtulo ng kanyang luha na agad din niyang pinalis ng kamay. Lalo naman akong nag-alala. Baka mamaya ay sa akin pala siya may dinadamdam. Ayokong nakikitang ganito siya kalungkot at lumuluha pa. Ayokong nakikita siyang nasasaktan dahil nasasaktan din ako. Love, magsalita ka naman. Antag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Punong-puno ng lungkot at pagkabigo ang kanyang mga mata. Bamuka ang labi niya at nagpakawala siya ng mabigat na hininga na para bang nahihirapan siyang magsalita. Daisy, my princess. Sambit niya sa tonong tila nahihirapan. Anong, tungkol kay Daisy, love? Curious kong tanong. Muling pamatak ang luha niya at pinahid niya yon. Tumingin siya sa kawalan. Daisy, Daisy is not my sea child. What? Parang may mali yata sa narinig ko. What did you say, Marcus? Ulit ko sa tanong. Nang inag ang labi niya kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Daisy is not my child, Niva. She's not mine. Umawang ang labi ko. Malinaw ko nang narinig ang sinabi niya at parang may kumurot sa puso ko. Paanong nangyaring hindi mo anak si Daisy? Hindi makapaniwalang tanong ko. Yumigting ang panga ni Marcus at nanalim ang mga matang punong-puno na ng galit. That evil woman. Puro kasinungalingan ang binigay niya sa akin. Hindi na ako makapaghintay na makita siya ng mga pulis para mapatay ko siya sa sikal. Galit na sambit niya sa pidgel na boses. Umawang ang labi ko. Si Tita Claudia na naman ang salarin. Anong ginawa ni Tita Claudia? Sagutin mo ko, Marcus. Tumiimbagang siya. Matagal nang patay ang anak namin, hindi pa niya sinisilang. Nakunan si Claudia, pero hindi niya sinabi sa akin sa takot niyang di ko ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Nagpanggap siyang buntis pa rin hanggang sa dumating ang buwan ng kapanganakan niya. Ninakaw lang niya si Daisy na bagong silang noon sa isang pampublikong hospital at pinaniwala niya akong anak ko ito. Oh my God! Mahinang sambit ko. Parang lumaki ang ulo ko sa sinabi ni Marcus. Hindi ako mapaniwala na hindi niya totoong anak si Daisy. Walang mag-aakala dahil sobrang mahal niya ito. Kaya pala. Ganun lang niya kung baliwalain si Daisy. Ngayon ay naiintindihan ko na. Napaka-demonyo niyang babae. Wala siyang kasing sama, lahat na yata ng kasamaan ay ginawa na Niall. Hinawakan ko si Marcus at hinaplos-haplos ang likod niya at braso. Hindi lang ako nasasaktan para sa kanya kundi pati na rin kay Daisy. Ang inosenteng bata na walang kamuwang-muwang ay dinamay pa ni Tita Claudia sa kasamaan niya. Wala talaga siyang konsensya at puso. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nagpa-imbestiga ka? No. Kahit kailan ay hindi ko pinagdudahan na hindi ko anak si Daisy. Dahil mula nang una ko siyang makita at mahawakan ay minahal ko na siya at inari. Si Jessie, ang kaibigan ni Claudia. Siya ang nagsiwalat sa akin ng lahat. Noong una ay undenial pa ako. Ayokong maniwala sa kanya dahil kaibigan siya ni Claudia. Baka nagsisinungaling lang siya, pero hindi na yun mawala sa isip ko kaya napagdesisyonan kong magpa-DNA test. Natanggap ko ang resulta kanina. Hindi kami nag-match ni Daisy. Tuldok. Hindi ko nga talaga siya anak. Pumiyok ang boses niya sa huli kasabay ng pagtulong muli ng kanyang luha. Niyakap ko siya at yamakap din siya sa akin ng mahigpit. Tahimik siyang umiyak. Damang-dama ko ang sakit nararamdaman niya ngayon. Pati ako ay nasasaktan. Pero sa kabila noon ay may naramdaman akong kaunting tuwa dahil walang dugo ni Tita Claudia ang nananalaytay sa ugat ni Daisy. Ano na ang plano mo ngayon kay Daisy, love? Nag-aalalang tanong ko kay Marcus habang tinutuyo ko ng kamay ang mamasa-masa niyang pisngi. Wala pa ring magbabago. Anak ko pa rin siya, sweetie. Ngumiti ako. Mabuti naman at ganun pa rin ang tingin niya kay Daisy. May balak ka bang sabihin kay Daisy ang totoo? Yes. Pero sa paglaki na niya, hahanapin ko rin ang tunay niyang mga magulang. Masakit man para sa akin na malamang hindi ko siya tunay na anak, pero mas nasasaktan ang mga tunay niyang mga magulang na nawalan ng anak. Walang kasing sakit yun. Humanga ako kay Marcus sa sinabi niya. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya ay iniisip pa rin niya ang nararamdaman ng iba. Kung gugustuhin lang niya ay kaya niyang ipagdamot si Daisy sa tunay nitong mga magulang. Pero hindi mademo si Marcus. Isa siyang mabuting ama.
Kinabukasan ay pinaalam ni Marcus kay Tito Damian ang tungkol kay Daisy. Labis itong nagalit kay Tita Claudia at halos isumpa pa niya. Si Daisy naman ay wala pang kaalam-alam. Ang plano ni Marcus ay sasabihin niya rito ang lahat kapag nasa wastong isip na ito. Ako naman ay walang nagbago sa nararamdaman ko para kay Daisy. Mahal ko pa rin siya kahit hindi siya tunay na anak ni Marcus. Masaya pa nga ako na hindi niya rin tunay na ina si Tita Claudia. Kaya pala wala akong maramdamang inis sa kanya. Kaya naman pala hindi kamukha ni Marcus at Claudia si Daisy. Yun pala hindi nila true lalo na Junakis. Susme, wika ni Ante Val. Pero kaawa-awa pa ring bata dahil ginamit siya sa kasakiman ni Claudia. Umiiling-iling namang sambit ni Nanay Feli. Yun na nga po, Nay. Naaawa ako kay Marcus dahil buong akala niya ay anak niya si Daisy, yun pala ay hindi. Sobra talaga siyang nasaktan. Abay natural. Pinaasa siya na anak nga niya talaga yung bata. Gaga talaga yang si Claudia. Lahat na yata ng kasalanan sa 10 utos ay ginawa na niya. Abay matatakot sa kanya si Santanes niyan dahil threat siya sa trono nito sa impyerno. Segunda pa ni Ante Val. Bamantong hininga naman ako. Pero mas naaawa po ako kay Daisy. Ni hindi man lang niya naranasan na maaruga ng tunay niyang mga magulang. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng tunay niyang ina. Inaagaw sa kanya ni Tita Claudia ang tunay niyang pagkatao. Hinawakan ni Nanay Feli ang kamay ko. Pero naging maswerte din naman si Daisy kay Marcus. Minahal siya nito ng totoo at tinuring na tunay na anak. Hindi man niya naranasan ang pagmamahal ng tunay na ina pero 3/5 naramdaman niya yun sa'yo. Hindi pa rin pinabayaan ng Diyos si Daisy. Ngumiti ako kay Nanay Feli dahil may punto ang sinabi niya. Tama po kayo, Nay. Nangangako din ako sa sarili ko na mas mamahalin ko pa si Daisy. Ibibigay ko ang pagmamahal ng isang ina sa kanya habang kapiling pa namin siya ni Marcus. Mula sa nakaparadang sasakyan na kinukublian ko ay mataman akong nakatanaw sa malaking bahay ni Jessie at Owen. Dalawa na ang gwardiya sa gate. Mahihirapan akong pumasok mula sa harapan. Pero naalala ko bigla na may maliit ding gate sa likuran ng bahay. May kababaan ang gate doon pero may security camera. Mas madali akong makakapasok doon, ngumisi ako. Bilang na ang mga araw mo, Jessie. Lintek lang talaga ang walang ganti. Pagsisisihan mong ipinagkanulo mo ako, leche ka. Mabilis kong tinakip sa mukha ang shawl at inayos ang dark sunglasses nang may dumaang isang grupo ng mga kabataan, tumalikod ako at naglakad na palayo habang alerto sa paligid. Mapusok ang halik na pinagsasaluhan namin ni Marcus. Malikot ang galaw ng aming labi at dila. Walang nais na magpatalo. Bawat kagat niya sa labi ko ay gagantihan ko rin yun ng kagat sa kanyang labi. Bawat sipsip din niya sa dila ko ay gumaganti din ako ng sipsip. Habol namin ang hininga nang maghiwalay ang mga labi namin. Parehas pa kaming nangiti at natawa. Muling nagsanib ang labi namin sa masuyo ng halik kasabay nun ang muli ring pag-iisa ng aming katawan. Pinagmasdan ko ang sarili sa life-size mirror. Katatapos ko lang mag-shower at nakasuot na ako ng undies. Hinaplos ko ang aking maliit at impas na tiyan, kapag nabuntis ako ay lullaby na ito ng paunti-unti na parang pakwan. Lalo ding lalaki ang dibdib ko at lalapad ang aking balakang. Pero handa na akong magbuntis kung sakali. Gusto kong bigyan ng anak si Marcus. Anak na sa kanya talaga. Bamantong hininga ko at ngumiti. Sana nga magbunga na ang mga ginagawa namin ni Marcus. Isang araw gusto ko siyang sipresahin na buntis na ako. Nagbihis na ako. Pupuntahan ko si Daisy sa study room. Wala si Marcus dahil pumasok siya ngayon sa office. Medyo naboboard na nga ako at namimiss ko na ang office. Pero hanggat hindi pa nahuhuli si Tita Claudia ay mananatili muna ako dito sa mansion. Marahan kong binuksan ang study room at nakita ko si Daisy na tutok sa tinuturo sa kanya ng tutor niya. Napangiti naman ako at pinanood siya ng ilang sandali. Gusto ko sanang manood sa pag-tutor sa kanya pero baka ma-distract lang siya sa akin kaya huwag na lang. Mamaya na lang ako makikipagkulitan sa kanya. Muli kong sinarado ang pinto ng tahimik. Pinuntahan ko na lang si Nanay Feli sa kwarto niya. Nagliligpit siya ng mga damit nila ni Ante Val na nilaban nila kahapon. Pwede naman yung ipalabo sa mga kasambahay gaya ng sabi ni Marcus pero ayaw nila ni Ante Val dahil nahihiya sila.
Katwiran nila ay nakikitira lang sila kaya dapat ay di na sila dumagdag sa trabaho ng mga kasambahay. Nakita kong bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ni Nanay Feli at naririnig ko ang boses ni Ante Val. Hinawakan ko ang doorknob at tinulak pabukas ang pinto at sumilip. Nakatalikod silang dalawa sa pinto at tila nagtatalo. Ay nako ate, tigilan mo ko sa magkaibigan lang kayo ni Senior Damian. Gasgas na ang linyang yan. Sa totoo namang magkaibigan kami. Abo ba ang gusto mong sabihin ko, Val? Na may something na kayo ng Senior? Anong something ba yung pinagsasasabi mo? Nalilitong tanong naman ni Nanay Feli. Something like hidden desire. May hidden desire kayo ng Senior sa isa't isa. Napangiwi ako sa sinabi ni Ante Val. Grabe na ang itinatakbo ng imahinasyon niya tungkol kay Nanay Feli at Tito Damian. Kakapanood kasi niya yan ng Dramarama sa hapon. Ano naman yang hidden desire na yan? Linawin mo nga ang sinasabi mo at hindi kita maintindihan. Hidden desire, sa Tagalog, lihim na pagnanasa. May lihim kayong pagnanasa ng Senior sa isa't isa. Sumanghap si Nanay Feli at hinampas ng hawak na damit si Ante Val na ikinatili nito. Ang bastos talaga ng bibig mong bakla ka. Anong pagnanasa ang pinagsasabi mo dyan? Nakakahiya kay Damian kapag narinig niya yang sinasabi mo. Wushu, nakakahiya daw, pero first name basis na kayo. Damian na lang ang tawag mo sa kanya. Ikaw talaga. Muling hinampas ni Nanay Feli ng damit si Ante Val na may kasama pang kurot. Panay naman ang tili ni Ante Val, pumasok na ako dahil baka mapuruhan na si Ante Val. Tumigil naman silang dalawa nang makita ako. Mukhang seryoso po kayo sa pinag-uusapan nyo, Nagkakasakitan na po kayo. Nakangising turan ko. Ito kasing auntie mo, napaka-pasmado ng bibig. Inis na sabi ni Nanay Feli. Sa totoo lang naman ang sinasabi ko. Saka napapansin din ni Niva ang closeness nyo ni Senior Damian. Diba, Niva? Bilang sa akin ni Ante Val. Parang gusto ko rin siyang kurutin sa singit. Talagang dinamay pa ako, kumamo ako sa ilalim ng ulo. Wala naman pong masama kung close sila, auntie. Wala naman akong sinabing masama. Kapansin-pansin lang at sure ako na nagkakaroon na sila ng something. Wala nga kaming something na sinasabi mo dyan. Napaka-malisyo mo talagang bakla ka. Giit pa ni Nanay Feli. Bakas na ang inis sa kanyang mukha. Di wala. Labas sa ilong na pagsuko na lang ni Ante Val. Tumikim naman ako. Wala naman pong masama kung magkaroon kayo ng something ni Tito Damian, Nay. Dalaga naman po kayo at byudo naman po si Tio Damian. Sambit ko. Napasinghap si Nanay Feli kasabay ng pamumulan ng kanyang pisngi. Pati ba naman ikaw, anak? Ang sa akin lang po, Nay, kung saan kayo masaya. Masaya naman ako, pero mas masaya ka ngayon dahil kay Senior Damian. Ayaya si ate namumula pa Panunukso ni Ante Val. Muli siyang hinampas ni Ante Val ng damit pero mabilis siyang nakailag. Napabuntong hininga na lang si Nanay Feli. Matanda na ako para sa ganyan. Wala pong matanda na pagdating sa pag-ibig. Wika ko. Correct. Segunda ni Ante Val. Hay, bahala na nga kayong dalawa. Basta magkaibigan lang kami ni Damian. Huwag nyo nang lagyan ng kulay yun dahil nakakahiya sa kanya. Isa pa, hindi kami bagay. Saad ni Nanay Feli habang inaabala na ang sarili sa pagtutupi ng mga damit. Nagtinginan na lang kami ni Ante Val at nangiti. Kung sakali man na magkaroon ng something si Nanay Feli kay Tito Damian ay siguradong magiging masaya ako. Ngayon pa nga lang na-excite na ako. Wala nga kaming something na sinasabi mo dyan. Napaka-malisyo mo talagang bakla ka. Giit pa ni Nanay Feli. Bakas na ang inis sa kanyang mukha. Di wala. Labas sa ilong na pagsuko na lang ni Ante Val. Tumikim naman ako. Wala naman pong masama kung magkaroon kayo ng something ni Tito Damian, Nay. Dalaga naman po kayo at byudo naman po si Tio Damian. Sambit ko. Napasinghap si Nanay Feli kasabay ng pamumulan ng kanyang pisngi. Pati ba naman ikaw, anak? Ang sa akin lang po, Nay, kung saan kayo masaya. Masaya naman ako, pero mas masaya ka ngayon dahil kay Senior Damian. Ayaya, si ate, namumula pa Panunukso ni Ante Val. Muli siyang hinampas ni Ante Val ng damit pero mabilis siyang nakailag. Napabuntong hininga na lang si Nanay Feli. Matanda na ako para sa ganyan. Wala pong matanda na pagdating sa pag-ibig. Wika ko. Correct.
Segunda ni Anteval. Hay, bahala na nga kayong dalawa. Basta magkaibigan lang kami ni Damian. Huwag nyo nang lagyan ng kulay yun dahil nakakahiya sa kanya. Isa pa, hindi kami bagay. Saad ni Nanay Feli habang inaabala na ang sarili sa pagtutupi ng mga damit. Nagtinginan na lang kami ni Anteval at nangiti. Kung sakali man na magkaroon ng something si Nanay Feli kay Tito Damian ay siguradong magiging masaya ako. Ngayon pa nga lang na-excite na ako. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan na yun ang sasabihin niya. Anong napanaginipan mo sa kanya? Gusto niya po akong kunin sa inyo ni Daddy. Sabi po niya sama daw ako sa kanya. Pero sabi ko po ayaw ako. Gusto ko sa inyo lang ako ni Daddy sasama. Tapos nagalit po si Mommy at unti-unting naging monster. Natatakot po ako sa kanya, Mommy Neva. Kwento ni Daisy na may nakaguhit ng takot sa mukha. Niyakap ko naman siya at hinaplos-haplos ang kanyang likod sabay halik sa kanyang buhok. Don't be scared, Daisy. Hindi namin hahayaan ng daddy mo na makuha ka ng mommy mo. We will protect you. Turan ko. Ibang klase talaga ang kasamaan ni Tita Claudia. Hanggang sa panaginip ng bata ay naghahasik pa siya ng lagim. Umawang ang labi ni Mang Pilu nang iabot ko sa kanya ang isang bungkos ng pera. 100,000 yun. Para saan ito, Ineng? Bakit mo ako binibigyan ng ganito karaming pera? Tanong ni Mang Pilu na gumuhit sa kulubot na mukha ang pagtataka. Pera? Tanong ni Aling Seling na nasa tabi niya. Oo, Seling. Binigyan ako ng maraming pera ni Mary, sagot ni Mang Pilu. Ngumisi naman ako. Bigay ko yan sa inyo, Mang Pilu, Aling Seling. Bayad ko sa pagpapatuloy nyo sa akin sa kubo nyo at sa pagpapakain nyo sa akin. Nako, hindi kami nanghihingi ng bayad. Wika ni Mang Pilu. Oo nga, Mary, hindi kami nanghihingi ni Pilu ng bayad sa pagtira mo sa kubo. Bukal sa loob namin ang ginagawa naming pagtulong sayo. Segunda pa ni Aling Seling. Tumaas ang kilay ko. Alam ko ho yun. Pero dahil mabubuti kayong tao ay deserve nyo yan. Bilhin nyo ang gusto nyong bilhin, pero napakadaming pero nito, Ineng. Nag-aalinlangan pang saad ni Mang Pilu. Mukhang ngayon lang sila nakahawak at nakakita ng ganun karaming pera. Pasalamat sila at sa kanila ako napadpad kaya mararanasan nilang magkaroon ng maraming pera. Kakarampot na pera lang yan sa akin, Mang Pilu. Tanggapin nyo na yan bilang pasasalamat ko. Namilog ang mga mata ni Mang Pilu. Kung ganon ay mayaman ka pala, Ineng. Ganon na nga, Mang Pilu. Kaya barya lang sa akin ang perang yan. Maya-maya ay naluha na ang dalawang matanda. Nako, maraming salamat sayo, Mary. Hulog ka ng langit sa amin. Naiiyak na wika ni Aling Seling. Ngayon lang kami nakahawak ng ganito karaming pera. Maraming salamat, Ineng. Dagdag pa ni Mang Pilu. Walang anuman. Nakangising wika ko. Nahihiya pa sila kanina pero tatanggapin din naman pala ang pera. Oh well, sino ba ang tatanggi sa pera? Siya nga ho pala. Aalis muna ako dahil may aasikasuhin ako. Babalik din ako makalipas ng ilang araw. E saan ka pupunta? Uuwi ka na sa inyo? Tanong ni Mang Pilu. Oo, uuwi muna ako sa amin pero babalik din ako. Sige, ikaw ang bahala, Ineng. Pwede ka namang bumalik dito kung kailan mo gusto. Dapat lang. Sa laki ba naman ng pera na binigay ko sa inyo? Mag-iingat ka, Mary. Baka makasalubong mi ang mga masasamang loob na humahabol sa'yo. Laging bukas ang aming tahanan para sa'yo. Wika ni Aling Seling. Oho, Aling Seling. Sinuot ko ang sunglasses, aalis na ho ako. Babalik ako makalipas ang ilang araw palem ko at tumalikod na. Hindi ko alam kung ilang araw akong mawawala at kailan ako babalik sa lugar na ito o makakabalik pa ba ako. Gagawin ko na kasi ang plena kung paghihiganti sa mga taong malaki ang atraso sa akin. Mabuti na lang at hindi nakuha ng mga pulis ang perang tinago ko sa abandonadong bahay. Kaya ngayon ay may pera pa rin ako. Lintek kasing Jessie na yon. Masyado ko siyang in-underestimate. Akala ko bobo ang gaga at hindi malalaman ang ginagawa namin ng asawa niya. E di sana ay may nauutusan ako ngayon. Pero hindi ko pa rin mapapalampas ang ginawa niyang pagkakanulo sa akin. Siya ang uunahin ko at isusunod ko si Neva. Ang sinumang manggialam ay damay. Makalipas ang ilang minutong lakaran ay narating ko ang kotse ko na nasa tabing kalsada. Sumakay ako at tinahak ko na ang mahabang kalsada pabalik sa Manila kung nasaan ang mga kaaway ko.
Napabuntong hininga ako matapos basahin ang subpoena na pinadala sa akin ng korte. Formal na kasi akong kinasuhan ni Marcus kaugnay sa ginawa naming panloloko sa kanya ni Claudia. Inaasahan ko ng kakasuhan niya ako at handa naman akong harapin yun. Hindi ko rin pinagsisisihan na isiniwalat ko ang sekreto namin ni Claudia sa kanya. Ganti ko na rin yun sa traidor na kaibigan. Hindi ko na pala siya kaibigan dahil sinusuka ko na siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli si Claudia ng mga pulis. Siguradong nagpakalayo-layo na siya. Baka nga namundok na sa takot na mahuli. Hindi na siya makakalapit sa akin para humingi ng tulong dahil sa kagagahang ginawa niya sa akin. Binlock ko na rin ang number niya at pinabayaan ko na rin ang kumpanya niya na Naluluji na ngayon tanging ang modeling agency lang ang sinasalbo ko dahil kasosyo ako doon at solo ko na ring pag-aari yun ngayon. Bahala na si Claudia sa buhay niya. Deserve niya ang anumang nangyayari sa buhay niya ngayon. Siya ang Sam Iris sa buhay niya. Dapat nga magpasalamat pa siya at pinagtilsen ko siya. Pero hindi, abusada ang gaga at traidor pa. Muli kong tinupi ang subpoena at binalik sa sobra. Nilagay ko dun sa drawer ng table ko. Tumayo na ako at lumabas ng study room. Natigilan ako nang makasalubong ko sa hagdan si Owen. Parang biglang sumikip ang paligid at bumangon ang sakit sa dibdib ko. What are you doing here? Ang sabi ko huwag ka nang magpapakita sa akin, di ba? Malamig na tanong ko. Bumantong hininga siya at bumagsak ang balikat kasabay ng pagguhit ng lungkot sa kanyang mukha. May kukunin lang akong gamit sa kwarto pagkatapos ay aalis na ako. Aniya, I told you, kunin mo na ang lahat ng gamit mo para hindi ka napabalik-balik dito. Asek ko, tumiim ang tingin niya sa akin. May karapatan akong bumalik dito dahil bahay ko pa rin ito, Jesse. Ngumisi ako. Simula nang gaguhin mo ako ay wala ka ng karapatan dito. Lambot ang mukha niya. Jesse please patawarin mo na ako, babe. Pagmamakaawa niyang muli. Tumiimbagang ako. Ito ang dahilan kung bakit ayokong nakikita siya. Dahil paulit-ulit siyang magmamakaawa sa akin. Naririndi ako at naiirita. Idagdag pa na rumurupok ang puso ko. Dahil aaminin ko sa kabila ng ginawa niya ay mahal ko pa rin siya. Pero sobrang sakit ng ginawa niya. At hindi ganon kadaling magpatawad. Patatawarin. Ang kapal naman ng mukha mo. Sa tingin mo ganon lang kadaling ibigay ang kapatawarang hinihingi mo. Kung isang beses mo lang ginawa ang bagay na yun ay baka mapatawad pa kita. Pero maraming beses Owen paulit-ulit. Ibig sabihin ay ginusto mo rin. Sinabi ko naman sa'yo na pilitan lang ako at nagipit sa sitwasyon. Nagpanteng ang tenga ko sa sinabi niya. Putang inang katwirang bulok mo na yan, Owen. May choice kang sabihin agad sa akin pero hindi mo ginawa. Bulyo ko sa kanya, dahil natakot akong magalit ka. Paliwanag pa niya, natural lang na magalit ako dahil asawa kita. Kung sinabi mo agad at isang beses lang nangyari ay baka maintindihan kita at mapatawad. Pero maraming beses mong ginawa, Owen. Maraming beses mo rin akong sinaksak. Asak ko sa kanya, babe, akmang hahawakan niya ako pero tinabig ko ang kanyang kamay. Kunin mo na ang lahat ng gamit mo sa bahay na ito at huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Magkita na lang tayo sa korte. Malamig na turan ko at nilampasan na siya. Pinigil ko ang luhang gustong umalpas sa aking mata. Lulyugo-lugo namang umakyat siya ng hagdan. Pumikit ako ng mariin at nagpakawala ng malalim na hininga. Mabigat pa rin ang dibdib ko at punong-puno yun ng hinanakit kay Owen. Naglakad na ako at pumasok sa komedor. Umupo ako sa kabisera ng mahabang mesa. Hindi pa ako nagbi-breakfast at nakaramdam na ako ng gutom. Hindi ko na nga nasabayan mag-breakfast kanina si Johnson dahil tulog pa ako. Eden. Tawag ko sa kasambahay. Eden. Muli kong tawag pero walang lumalabas na kasambahay sa kusina. Bumantong hininga ko at tumayo. Pumasok ako sa kusina at wala akong nakita ni isang kasambahay. Kumunat ang noo ko. Napaka-unusual na wala akong makitang kasambahay dito sa kusina. Naglakad ako palabas ng kusina ngunit nakakadalawang hakbang pa lang ako nang matigilan dahil may naapakan akong malambot, bumaba ang tingin ko at nakita ko ang basahan sa sahig. Yumuko ako at dinampot ko yon. Ngunit natigilan ako mapagangat ko ng mukha ay sumalubong sa akin ang nguso ng isang baril. Hi, my dear beef.
Napalunok ako nang makita si Claudia na may demonyong ngisi sa labi. Claudia, nauutol na sambit ko habang nakatingin sa mukha niya. May ilang peklat siyang kakahilim pa lang sa mukha at mga bakas ng pasa. Ang ilong niya ay pamaling na ngunit namamaga pa rin. Hindi ko inaasahan na makikita ko siyang muli ay dito pa sa bahay ko. Dahan-dahan akong tumayo habang palaipat-lipat ang tingin sa baril na nakatutok sa akin at sa kanya. Malakas din ang kabog ng dibdib ko sa kaba at takot dahil baka bigla niyang kalabitin ang gatilyo ng baril. "Hello, dear friend. Miss me?" Sarkastikong tura ni Claudia. Tumiimbagang ako. Bagaman may takot sa dibdib ko ay bumangon naman ang galit ko sa kanya. "Paano kang nakapasok dito sa bahay ko?" Ngumisi siya. "Simple. Dahil matalino ako." Lumunok ako at kinuyam ko ang kamao. Sa tingin ko ay sa likod siya ng bahay dumaan. Dahil kung sa harapan ay naroon ang dalawang gwardiya sa gate. Itatawag nila sa akin kung may bisitang gustong pumasok. Gusto kong sisihin ang sarili ko. Naging kampante din ako na hindi na ako guguluhin ni Claudia dahil nagtatago na siya. Nagkamali ako. Akala mo siguro, hindi kita babalikan no? Ha? Nagkakamali ka, gaga isang malaking pagkakamali mo na kinalaban mo ko, asak niya at nanalim ang mga mata niyang nandidilat. At ano ring akala mo, natatakot ako sa'yo. Ikaw na nga ang may kasalanan, ikaw pa ang malakas ang loob na pumunta rito at magbanta. Ang kapal talaga ng mukha mo, Claudia. Walang kasing kapal. Mariing sambit ko, lalo naman niyang pinagduldulan sa akin ang baril at ngumisi pa. Masyado ka kasing bitter. Kasalanan ko ba na mas masarap ako kesa sayo? Kasalanan ko ba na mas nag-e-enjoy sa akin si Owen kesa sayo? Yumigting ang pangakasabay ng pag-iinit ng dugo ko sa galit. Parang sisabog na rin ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito dahil sa ngit-ngit. Nakalimutan ko na ang takot na nararamdaman ko sa kaharap na baril. Dahil inakit mo ang asawa ko. Kung hindi mo siya inakit hindi kanya papatulan. Malandi ka talaga. Mas makati ka pa sa higad. Sikmat ko. Whatever, Jessie. Say what you want to say. Pero di pa rin magbabago ang katotohanang baliw sa akin ang asawa mo dahil mas masarap ako kesa sayo. Gaga, ikaw ang baliw. Sa sobrang kakatihan mo nagawa mo pang i-blackmail ang asawa ko para patulan ka lang niya. Ganon ka Kadesperada. But on the other hand, naiintindihan ko kung bakit ganyan ka Kadesperada. Tuldok panipik. Ngumisi ako at nang uuyam siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Wala nga palang nagmamahal sayo. Sinusuka ka na ng lahat ng tao pati ng sarili mong pamilya. Oh my bad. Wala ka na nga palang pamilya. Walang asawa at walang anak. Dinaig mo pa ang isang ulilang walang nagmamahal. Nanlisik ang mga mata niya sa akin at namula ang kanyang mukha sa galit. Napansin kong humigpit ang hawak niya sa baril. Sa takot na baka kalabitin niya ang gatilyo ay hinawakan ko ang baril at nag-agawan kaming dalawa. Damn you, Jessie. Pagsisisihan mo ang pagta-traitor mo sa akin. Papatayin kita. Kang ayaw niya habang nakikipag-agawan sa akin ng baril, hindi ako nagsisisi sa ginawa ko Claudia. Ikaw ang unang nag-traitor sa ating dalawal kung hindi mo ginalaw ang asawa ko ay hindi kita, isusuplong sa pulis. Tugon ko at hinigpitan ang hawak sa baril. Napahiyaw ako nang antugan niya ako. Hindi ko naman binitawan ang baril at gumanti naman ako sa kanya ng tadyak. Ngunit hindi din siya bumitaw sa baril. Hanggang sa kinagat na niya ang kamay ko na ikinadaing ko. Lumuwag ang hawak ko sa baril at tuluyan na niyang naagaw yon. Akmang itututok niya sa akin ang baril pero malakas ko siyang tinulak at natamba siya. Nabitawan niya ang baril at humadjes yun sa malayo. Akmang babangon siya para kunin ang baril pero hinayla ko ang isang paa niya para mailayo siya sa baril. Sinipa naman niya ako kaya nabitawan ko ang paa niya. Mabilis siyang bumangon at nilapitan ang baril. Dinamba ko naman siya sa likuran at muli kaming nag-agawan sa baril. Papatayin kita. Parang baliw na sigaw ni Claudia. Hindi mo ko mapapatay, Claudia. Ikaw ang unang mamamatay sa ating dalawa. Asak ko at tinuhad ko siya sa tagiliran na ikinadaing niya. Ngunit tinulak niya ako paatras gamit ang katawan niya at napaigik ako ng madiin ang likod ko sa edge ng counter. Lumuwang ang hawak ko sa baril at muli niya yung naaga. Humarap siya sa akin at akmang itututok muli ang baril pero agad ko siyang naitulak. Ngunit kasabay nun ang pagputok ng baril at tinamaan ako sa braso.
Umaawang ang labi ko at sinapo ang brasong dumudugo na. Kumikirot na rin ito. Tumawa si Claudia, ha? Hindi ka mananalo sa akin, Jessie. Dahil magaling ako. Muli niyang tinutok sa akin ang baril. Nakaramdam na ako ng takot. Idagdag pa na lalong sumisigid ang kirot sa sugat sa aking braso. Mamamatay ka na ngayon, napalunok ako. Huwag Claudia. Tuldok. Huwag mo kong patayin, maawa ka. Nahihintikutang sambit ko at dahan daw ang umatras. Ngumisi naman siya. Ngayon nagmamakaawa ka na, samantalang kanina ay ang tapang-tapang mo. Please Claudia, pero sige. Bilang naging mag-beef din naman tayo ng ilang taon at naging mabait ka rin naman sa akin ay bibigyan kita ng pagkakataong tumakbo. Kaya tumakbo ka na. Pagkasabi niya noon ay wala akong inaksayang oras at tumakbo ako palabas ng kusina. Nakasalubong ko pa ang dalawang kasambahay na may dalang laundry basket. Nagulat pa sila nang makita ang duguan kong braso. Ma'am, ano pong nangyayari? Tanong nila. Mags, itago na kayo. Sabi ko na lang habang nagpatuloy sa pagtakbo. Narinig ko namang tumili ang dalawang kasambahay kasabay ng putok ng baril. Narinig ko ring binyantaan sila ni Jessie na huwag manggialam kung ayaw nilang madamay. Sige Jessie, takbo. Bilasan mo nakalabas na ako ng komedor at nasa gitna na ng bulwagan nang makita ko ang dalawang gwardiyang papasok. Guard! Tulungan niyo ko, ma'am, ano pong nangyari? Nakarinig po kami ng putok ng baril. Tanong ng isang gwardiya. Si Jessie. Nandito si Jessie at papatayin niya ako Hindi ko na natapos ang sasabihin at napatili ng barili ni Claudia ang dalawang guard. Bumulagta sila sa sahig, nang inag naman ako sa takot at namilog ang mga mata. Ang bagal mong tumakbol, dahan-dahan akong humarap kay Claudia. May malademonyo ng ngisi sa kanyang labi habang nakatutok sa akin ang baril niya. Si Claudia, parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Nailyak ng pagmamakaawa ko. Ang nasa isip ko ay ang anak kong si Jensen. Oh, sorry dear, hanggang dito ka na lang talaga. Nakangising turan niya. Ipinikit ko na lang ang mga mata at umusal ng dasal kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Jessie, narinig ko ang boses ni Owen kasabay nun ay naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Ngunit kasunod din nun ang dalawang putok ng baril. Damilat ako at nakita ko ang mukha ni Owen na halos isang dangkal ang layo ng mukha sa akin. Nakapako sa akin ang mga mata niyang punong-puno ng lungkot. I love you, babe. I'm really sorry. Mahinang sambit niya sa malungkot na boses. Napapitlag ako ng muling makarinig ng putok ng baril kasabay ng pagkislot ng katawan ni Owen at pagtulo ng dugo mula sa kanyang bibig. Umawang ang labi kong nanginginig. O Owen, sa pang-apat na kalabit ko ng gatilyo ay mahinang pitik na lang ang narinig ko. Wala nang lumabas na bala. Leche, mahinang mura ko. Owen, tumingin ako kay Jessie na umaatungal. Kalong niya si Owen na duguan dahil ito ang samalo ng balang para kay Jessie. Hayop ka, Claudia, hayop ka. Galit na sigaw sa akin ni Jessie habang umiiyak. Ngumisi naman ako. Serves you right. Tatanga-tanga din naman kasi ang asawa mo. But I admire him. Pinatunayan niyang mahal ka nga niya talaga dahil sinalo niya ang mga balang para sa'yo. Demonyo ka talaga, Claudia. Mamatay ka na rin sana. Oh sorry, my dear beef. Pero hindi basta-basta na mamatay ang demonyo. Tumawa ako. Anyway, pasalamat ka na lang at naubusan na ako ng bala kaya may chance ka pang mabuhay. Hindi man ikaw ang napatay ko at least nakaganti pa rin ako sa'yo. Parehas na tayo ngayong walang happy ending sa mga lalaking mahal natin. We are beef nga talaga ng uuyam na sabi ko at tumalikod na bago pa may dumating na mga pulis. Patakbo akong lumabas ng malaking bahay ni Jessie habang ngangisi-ngisi. Naririnig ko pa ang panaghuwi niya at paulit-uli na pagtawag sa pangalan ng asawa. Hindi ko man siya napatay ay nakabawi naman aksnam namin niya ngayon ang sakit na mawalan ng asawang mahal na mahal siya. Pagpasok ko sa kotse ay agad kong pinasibad ito paalis. Ikaw naman ang next target ko, Niva. Humanda ka. Nakangising sambit ko. Nakapamulsang pinapanood ko si Niva at si Daisy na masayang nagsuswimming sa pool. Matiyag ang tinuturuan ni Niva si Daisy na mag-swimming. Tuwang-tuwa naman ang anak ko at dinag na dinag sa buong area ang tawa niya. Daddy look, I can swim na po. Tawag sa akin ni Daisy.
Nakadapa siya sa ibabaw ng salbabida niyang kulay pink habang sinasagwan niya ang dalawang braso at paa. Nakaalalay sa kanya si Neva. Ngumiti naman ako at nag-thumbs up sa anak. You're doing great, princess. Nagpatuloy na ang dalawa sa swimming lesson nila habang ako ay matamon lang na nanunood. Inaaya ako kanina ni Neva pero wala ako sa mood mag-swimming ngayon kaya panunuurin ko na lang sila. Nakakatuwa silang pagmasdan, hindi ba? Lalo na si Daisy na buhay ang tawa. Nilingan ko si Papa na nasa tabi ko na. Nakatingin din siya kay Neva at Daisy. Yes, Papa, masarap sa tenga ang kanyang tawa. Nakakapanghinayang lang talaga. Bakit ka nang hihinayang? Dahil hindi mo tunay na anak si Daisy. Nagbago na ba ang tingin mo sa kanya? Bumantong hininga ako. Hindi ho, Papa. Para sa akin ay walang magbabago. Anak ko pa rin si Daisy. Nanghihinayang lang aka dahil dapat sana ay dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat niya, 2/9 pumalatak si Papa. Walang hiya kasi ang asawa mo. Lahat ng kawalang hiyaan ay ginawa na niya. Pero mainam na nga rin yan dahil wala nang kahirap-hirap na mapawalang bisa ang kasal niyong dalawa. Tumiimbagang ako nang maalala si Claudia. Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na mahuli siya ng mga pulis at masakal hanggang sa hindi na siya makahinga. Nahanap na ba ang tunay na mga magulang ni Daisy? Yes, Papa. Nasa akin na ang mga impormasyon nila at ang address. Pero hindi pa ako handang harapin sila. Mabigat akong bumantong hininga. Parang may mabigat na bato ang nakadagan sa puso ko sa isiping mawawala sa akin si Daisy at ibabalik ko na siya sa tunay niyang mga magulang. Naiintindihan kita, anak. Pero kailangan mong gawin kung ano ang tama. Naghihintay ang mga tunay na magulang ni Daisy sa pagbabalik niya. I know, Papa. Pero gusto ko munang maglaan ng maraming oras sa kanya bago ko siya ipakilala sa tunay niyang mga magulang. Naramdaman kong marahan akong tinapik-tapik ni Papa sa likod. Nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa ng sweater ko. Dinukot ko yun at nakita kong tumatawag ang inspector. Hello, Inspector, bumalik na sa Manila si Miss Claudia. Pinasok niya ang bahay ni Miss Jessie Lanares at Nam Arel. Patay ang dalawang gwardiya pati rin ang asawa nito. Humigpit ang hawak ko sa cellphone sa sinabi ng inspector. Nag-enjoy ka ba sa swimming lesson natin? Tanong ko kay Daisy habang sinusuklayan ko ang basang buhok niya. Yes po, Mommy Neva. Ang galing nyo pong magturo. Marunong na po ako ngayon mag-swim. Magaling ka rin kasi. Ang bilis mong matuto. Pero lagi mo pa ring tatandaan na bawal ka pa ring mag-swim kapag wala kang kasamang adult, okay? Paalala ko. Tumango naman siya. Matapos ko siyang suklayan at bihisan ay nagpaalam na siya sa akin at lumabas na ng kwarto. Excited na siyang hawakan ang tablet niya. May oras kasi ng paggamit niya ng tablet. Pumasok na ako sa walk-in closet para magbihis na rin. Hinahanap ko si Marcus. Wala siya sa library office pero sinabi sa akin ni Manang Bising na nasa labas siya at tinipon ang mga tauhan.